Ay magandang umaga po at alas 12:13 na po at isang ah, pagbati, isang bunyog na umaga. At tulungan niyo po yung bunyog party list at tulungan niyo rin yung ibang party list na kaibigan ko sa Ahon Mahirap kay Wilbert Tolentino. Tulungan niyo rin ang party list na yung iba pa, yung talagang matinong party list. Isa niya rin sa matinong party list na alam ko ay yung kabataan ni Raul Manuel na grupo, ang mamamayang liberal ni Lila de Lima, Akbayan nila ni Risa Hontiveros kasama si Chil Jokto. Although hindi ko kursunada si Percy Sindanya. At siyempre marami pang iba na yung bayan tulungan niyo rin yung bayan muna nila ni Attorney Nery Colmenares. Mind you, huwag niyo pong isipin ng mga NPA po yan. Hindi po. Kuwan lang sa kanila, branding lang sa kanila. Nagkataon lang po yung pag-iisip na ay yung mga linya po ng mga sosyalismo. Ano bang sosyalismo para maintindihan ninyo? Ang sosyalismo po ay walang pinag-iba sa demokrasya po yan. Demokrasya din ang pakay. Anong demokrasya? Kalayaan sa pagboto, sana walang bilihan ng boto, kalayaan sa kung anong gusto mong negosyo, nandiyan din yan. Kalayaan sa pagpatakbo sa mga opisina, kalayaan sa kalsada, sa lahat-lahat po may kalayaan din po sa sosyalismo. Sa demokrasya din po, isang uri ng demokrasya din yan. So ano ngayon ang pagkakaiba sa kapitalismo? Yung kapitalismo naman po ay nagbabase naman po yan sa pagbibigay ng tudong-tulong sa kapital. Kung sabihin, ang namamayani po yung mga mayaman. Kaya diyan po natin nakikita yung pagyaman ng mga mayayaman at tendency po niyan ay naghihirap din ng mga mahirap. Kasi normally po mga tao ay ganid. May sariling ganid na ugali ang lahat ng tao. So kung naging mayaman siya, bihira lang po ibababa, mag-trickle down sa mga mahirap. Kasi ang kaisipan po sa mga kapitalismo na sistema ay magdinegosyo, kapital, kagaya na magpatayo ng mga Tesla, tatayo ng mga cellphone, tatayo lahat-lahat. So baka may mayaman ang nagkakapital dyan. Hindi naman mahirap, hindi mayaman. Tapos saan papapil ngayon ang mga mahirap? Andoon sila, kagaya kay Julie na kaibigan ko, magtatrabaho sila. Maraming mga trabaho ang mabubuksan sa pamamagitan ng maraming negosyo na bubuksan ng mga kapital. Ganun po yan. Ano naman ang sosyalismo? Sa sosyalismo naman po, tinitingnan po rin, inaalaw din po ang pagkakapital. Kaya lang, anong pagkakaiba? Sa sosyalismo din po, hindi natin maiwasan na mayroon talaga maliliit na tao. Mga taong katutubo, mga taong mababa ang height, kagaya ng mga dati ang pagpapasok sa PMA. Hindi nga ako nakapasok kasi ang height ko 5'3" and a half lang. Pero ang pwede sa PMA noon 5'4". So tinitingnan po yan na isang diskriminasyon. Kaya tinanggal na po yung height limit. Kaya meron na ngayon hanggang 5.0, 5 feet na mga PMAers na siyempre ang mga katutubo galing doon karamihan sa kanila maliliit. So yan po ang target, ang prinsipyo po sa sosyalismo ay tulungan iangat ang mga mahirap para man lamang makahabol, makapantay sa mayayaman. Ganun po yung sosyalismo. Kagaya nan, halimbawa, senior citizen. Bakit may senior citizen ngayon? Sosyalismo yan ang senior citizen. Dahil ang mga matatanda natin ay hindi na pinapansin usually ng kanilang mga anak, pero kinikilala pa rin yung kanilang kabataan na marami silang binigay na tulong sa bansa. Kaya ay binibigyan sila ngayon ng senior citizens na mga discounts, may senior, malaki pang discount, kagaya ng tatay ko, 85 years old, na ospital, mas malaki pa rin ang discount na senior citizens na ospital siya mula sa mga sisingilin sa mga doktor. At ang malaki-laki rin, halos kapantay rin sila ng PhilHealth na tinanggal. So, ibig sabihin yan po yung mga prinsipyo na social, makapasa-pasa sa mga Ivy League schools. Kasi nanggaling sila sa buhay na mahirap, hindi mo sila ma-expect na makapag-aral ng gusto. Kaya binabaan ng batas ang passing percentage para makapasok sa Harvard, sa Yale, mga eskwelahan, mga Columbia, mga Ivy League schools. Kaya iyan po ang tinatawag na sosyalismo.
So, ibig sabihin, binabanggit ko lamang ito dahil po para maipaliwanag ko kasi negative ang dating sa karamihan ng mga mamamayan kapag nandiyan ka sa Axe Teachers Party List, sa bayan muna, nasa kung ano, at least hindi ang bunyog na kasama kung saan ako ay kasama ay hindi po kami sinatawag na na mga NPA. Wala po yan. Gun or the dis, lumang tugtugin ng sinasabing NPA. At yung mga NPA na lang hardcore, yan na lang sila po, ay kukunti na lang yan sila sa tingin ko. Sa tingin ko lang. Ha? So, kaya ako po ay naghimasok sa inyo mga isipan na inirekomenda ko po itong mga party list na ito. Okay? Nandiyan tayo. At yung mga matitindi, yung kunwari pasosyal-sosyal, ang sosyalismo pasosyal-sosyal, kagaya mga pag-uusapan natin, mga Tulfo Brothers, may mga radio program sila, Julie. Kunwari, ang si Rapi Tulfo naman, tingnan natin, aralin natin style ni Rapi Tulfo. Nagtututok siya sa Rafi Tulfo in Action at ang kanya mga topic na ini-entertain ng mga reklamo, yung mga reklamo sa gitna ng magsyuta, nag-away magsyuta, mag-asawa ng taksilan, kasi iyan ang mga palatable na mga topic sa mga karamihan sa mga Pilipino. Kaya marami siyang nagiging subscribers. Alam mo, subscribers siya 29.1 million sa YouTube. Kasi because of that, mahilig kasi Pilipino makinig ng mga awayan ng mag-asawa, magsyuta. Bakit marami number one sa mga kwento na mga pelikula ay yung isa sa mga kwento ay maliban sa action movie ay yung mga taksilan ng mga kwento, kaya nagiging palatable issue. So si Rapi Tulfo diyan po siya ay pumapasok at kinakapital niya yan. Kaya naging popular siya dyan at nanalo siya pagkasenador. Kaya lang, ang katotohanan pa rin nandyan na si Rapi Tulfo po ay kulang sa edukasyon at hindi niya alam kung anong gagawin talaga ang totoong trabaho ng senador. O ito lang, umpisa natin. Nagpakulo siya ng Magna Carta for seafarers. Ano ibig sabihin na Magna Carta? Kapag sinabi mo Magna Carta, tulong sa mga maliliit. Yan ang socialism project din yan. One of the principles of socialism is nagtatrabaho dyan. O, ngayon, pag binigyan niya dapat ng magandang kalamangan sa batas ang mga seafarer, mga seaman natin. Adyos nang natapos pong batas. Alam mo, ilang beses pinasa na sa Office of the President, binalik pa rin, maraming depekto. Tapos binalik ulit sa Office of the President. Ang nangyari, imbis na natutulungan yung mga seaman sa ginawang batas ni Rapi Tulfo, ay lalong nadidiin, mas pabor pa po sa ship owners, sa mga may-ari ng barko. O isa pa, nakapalpakan ni Rapi Tulfo, akalain patawag siya ng hearing kasi hawak niya transportation. So patawag siyang hearing kasama doon ng Land Transportation Office at nagagalit si Rapi Tulfo. Bakit? Yung maraming mga galit na galit pa yan, nanggigigil sa galit. Bakit daw maraming mga bumibili ng mga sasakyan para matigil na daw yung mga karnaping ay dapat pagbili mo ng sasakyan within 30 days dapat ipalipat mo na sa pangalan mo yung pang sasakyan na binili mo. At kung hindi mo maipalipat, magbabayad ka ng multa na 20,000 pesos. Tapos yung may-ari ng sasakyan na pinagbilhan mo, magbabayad din ng 20,000 pesos. So baka 40,000 pesos ang multa. So makatwiran ba yan? Diyos, mayroong nakabili ng Rosie na motor, 15,000 second hand. Hindi nakarehistro, magbabayad ng 40,000, 20,000 sa kanya na bumili at sisingilin din ng multa yung nagbenta ng Rosie na 15,000 lang, magbabayad siya 20,000. So asan dyan ang kagalingan ng batas na ginagawa mo, Mr. Rapi Tulfo? You are a nothing. You are completely nothing, an inutil, a moron. You should have not in the first place in the Senate. Pwede ka dyan sa DSWD kasi ang palak mo pamigay na pamigay lang. Wala kang pinag-iba dyan sa kapatid mong si Erwin Tulfo at saka si Ben Tulfo. You are pouting to the whole world that you have done so many things in community service to the Filipinos. But the problem is, what you are looking at as your achievements are nothing but nothing. Walang kwenta. Ano lang alam nyo? Mamigay lang? Yan lang bang alam nyo? Ikaw, Erwin, hindi ka naman nakatapos ng college. Ikaw rin, Ben Tulfo. So, what
What justice could we give to the Filipino people if they could elect you to the Senate and then you would not be doing the good thing that the Filipinos are expecting you to do? Good laws. Diba? Oh, yan ang problema. So ngayon ito, ang problema ngayon ng dalawang tulpo na si Ben at si Erwin, 0 sila sa Cebu. Ilan ang botante sa Cebu? 3.4 million voters, registered voters sa province of Cebu. Kasama na dyan Cebu City, Mactan, kasama ang Lapu-Lapu, kasama na dyan yung Danao, kung saan ang galing ang tatay ni Duterte. O kasama na ano pang ibang mga lugar dyan. O yan dyan sa mga kausing dyan sa Barili. O mga kausing dyan sa Bantayan Island. O kasama din dyan. Alam mo, kung meron akong pinagmamayabang bilang kausing, isa yung katotohanan na ang pinakaunang congressman sa District 2 at District 7 ng Cebu ay kausing. Si Eulalio Kausing sa 7 at saka si Casiano Kausing sa District 2. Oh. Panahon ng Amerikano, congressman. Isang term lang, hindi na nag-congressman. Hindi kami ganid sa kakakuan. Pamilya ko hindi ganid sa mga gahaman sa kapangyarihan. So, anong nangyari? Si Eulalio Kausing, abogado kasi, tsaka si Casiano, abogado. Sa panahon ng Espanyol. So, ang ginawa sa kanya, inappoint siya ng American government na first civilian governor ng the whole province of Davao City. Noon kasama pa dyan Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, at Davao City. Kasama pa sila lahat yun noon. Ang first governor dyan, si Eulalio Kausing. O yan dahilan po bakit maraming kausing dyan. Pagkatapos niyang 4 na taon nagsilbi bilang gobernador, lumipat po siya sa Tacloban City kaya maraming mga kausing na waray din. Nagiging judge siya sa Court of First Instance ng Tacloban. Tapos may ibang kausing din dyan na yung isang kausing naman sa Barili ay hanggang ngayon sikat sila dyan sa Barili sa Cebu. Yung kausing naman doon na sa Samar, si Colonel Ben Kausing, ay siya, nabigyan siya ng award, the second highest award, ang pinaka-highest Medal of Valor, nabigyan siya ng ikalawang medalya. Kasi nilusob niya ang kampo ng Hapon sa Burungan, gamit niya mga gerilya ng mga waray. O, na-obera nila ang kampo ng Hapon, nakuha ng mga armas. O, yung kinikwento ko lang pagsandali, ang Kausing kumpara sa Tolpo. O, yung Tolpo ngayon, 0 sa Cebu. Bakit 0 sa Cebu? Natandaan nyo nung rally ng alyansa ni BBM, anong nangyari sa Cebu? Sa Liloan, Cebu, nangyari ang rally. Ang ginawa ni Gwen Garcia, hindi pinasalita si BBM. At saka si Lisa nandun lang, nakatingin. Kasi wag na kayo magsalita. Kasi kung magsalita kayo, mas lalong maraming Cebuano hindi buboto sa kandidato mo. Yan ang katotohanan eh. Oh, ngayon, kaya inendorso ni Governor Gwen Garcia, ang mga kandidato kung sino lang, hindi sinama si Tulfo. Hindi rin sinama si Aimee, hindi niya sinama. Pero hindi rin sinama si Lito Lapid. O, 8 lang ang inendorso niya. So ngayon, pagdating naman sa kabilang grupo, di ba grupo naman ng mga Duterte, DDS na mga kandidato na sa tingin ko ngayon sa survey na natanggap ko, mukhang mananalo po si Miss Pam Bariccuatro na tumatakbong o in opposition to Gwen Garcia. So, siya naman, hindi niya naman iboboto mga Tulfo. Kasi siyempre, iboboto niya puro mga strict DDS na kandidato. Kaya, 0 talaga si Tulfo sa Cebu. Ngayon, nagsimula itong galit naman ni Gwen Garcia sa mga Tulfo dahil sa kabubuhan kabubuhan. Ano bang ibang term na magagamit? Kawalan ng alam. Kawalan ng alam ni Raffy Tulfo sa batas. Hindi niya alam ang mayroon palang batas na Republic Act 11311. Tapos ang ginawa ni Raffy Tulfo, lumusob sa Cebu. May bit-bit pa ng mga media. Pasikat talaga. Pumunta sa Cebu City, pinuntahan ng Cebu North Terminal, North Bus Terminal, CNBTC. Cebu North Transport Terminal. Oh. Ngayon, nagalit doon, nagmura to si Tulfo sa harap ng media. O pinagalitan, tapos
Sinabihan niya po yung isang yung nagtatrabaho doon sa CR na babae, kawawa naman. Bababa na nga sweldo siya. Bukas wala ka na trabaho. Bakit? Tapos nakita niya marami daw depekto. Tapos yung mga bus daw doon, mga bulok. Sinisisi lahat kay Gwen Garcia. Teka muna. Alam mo ba yung pinagsasabi mo? Rapi Tulfo? Sino ba ang ahensya na may hawak sa mga bus? Kung luma man yan o bago, sino ang sisihin? Hindi ba LTFRB at saka LTO, hindi yung Cebu City Government? Hindi yung Cebu City o Cebu Provincial Government? Ano ka ba? Tama lang yung style mo. Pa-epal ka talaga, style mo talaga, Rapi. O ngayon, dahil sinabi mo sa batas daw, ang lahat ng terminal ng bus o aeroplano o anong klaseng terminal, dapat libre daw ang CR. Nagalit. Bakit ang CR dito? Pag umihi, 10 piso bayad. Kung maligo, 20 pesos ang bayad. Naku, galit na galit siya. Nagmumura pa sa harap ng mga kamera ng mga media na kasama niya. Anong nangyari? Basahin mo po ang Republic Act 11311. O, basahin ko. Anong section? Dito nakalagay sa section 5. Sinabi sa section 5 ng Republic Act 11311. Madali lang memorize ng batas ito. 11311. Okay. 113, tatlong tulpo. Si Rapi, si Ben, si Erwin. 11311. Anong sinabi? Prohibition on collection of fees to access sanitary facilities. Ito yung batas. It shall be unlawful to collect fees from passengers for the use of regular sanitary facilities therein. Ito ang nabasa ni Rapi Tulfo. Kaya nagalit siya kagad. Bakit naniningil? Ang hindi niya alam, dapat binasa niya kabuuan ng batas. Ang tawag doon, regular sanitary facilities. At mayroong tinatawag po na deluxe sanitary facilities. Ang mga pasahero na papasok sa terminal ay may karapatan sila mamili kung sa regular sila na PR o di ka sa deluxe na CR. Kung mamili sila sa deluxe na CR, mga pinapatakbo na pribado na mga operator yon. At ang singil nga doon sa Cebu ay 10 piso kung ihi, 20 pesos kung maliligo. Aba, mali ba yun? O basahin kong buong batas. For the purpose of this act, the concerned passenger must show the paid bus ticket. Ibig sabihin, pag pumasok halimbawa sa Pier 1 ng Cebu City, kung saan ako lagi sumasakay, papunta sa bayan ng Hitapi sa Bohol, papakita ka lang ticket, makagamit ka ng CR. Pero sa bandang huli, nakadiscover na ako doon na pala ako sasakay sa Hilton, sa Cebu. Mas malapit pa Hitapi. So anyway, ito lang ang sinasabi ko lang, provided however that the provisions of this act shall not apply to separate well-appointed or deluxe sanitary facilities that are operated solely for commercial purposes and for the convenience of passengers who require and prefer such facilities within land transport terminals, stations, stops, rest areas, and RoRo terminals. And other than that, nais ko ring malaman ninyo sa batas na ito ay iniuutos na free ang internet. So, ibig sabihin, pwede kayo magreklamo kung walang internet na free sa bus terminal o sa pier terminal o sa airport terminals. Nakalagay Section 3, pursuant to Republic Act 10929, otherwise known as the Free Internet Access in Public Places Act, the Department of Information, Communications and Technology, in coordination with the Department of Transportation and other concerned stakeholders, shall ensure that free internet is provided in transportation terminals, stations, stops, rest areas, and RoRo terminals. Owners, operators, or administrators of such establishments shall fully ensure the speedy and efficient implementation of this provision. So dahil po sa kabubuhan na yun ni Rapi Tulfo ay nag-lecture ngayon si Gwen Garcia, at saka nung panahon ng kampanya ng BBM, hindi niya na sinuportahan yung dalawang Tulfo. At siyempre, hindi rin siya suportahan ng kabilang partido sa grupo naman ni Pambaricotro.
So, zero talaga ang Tulpo pagdating dito sa eleksyon nito. Asahan mo yan, 3.4 million na botante ang rehistrado sa Cebu. So, paano ngayon makakabuto dyan mga Tulpo? Unang-una, yung mga Cebuano po, understand na natin mga Cebuano ay maka-Duterte po lahat yan. At dahil wala man lang ginawa traidor kay Duterte yung dalawang, lahat silang Tulpo, ay sigurado hindi makakatikim ng boto ng mga Cebuano itong mga dalawang Tulpo. Bakit? Yung anak ni Raffy Tulfo na si Ralph Windel Tulfo na congressman sa 2nd District ng Quezon City ay pumirma sa impeachment laban kay Sara Duterte. Tapos, yung asawa ni Raffy Tulfo na si Jocelyn Pua Tulfo na congresswoman ng AXI-IS Party List ay pumirma din sa impeachment laban kay Sara Duterte. Pero sa totoo lang, marami pa akong kilalang congressman na pumirma para lamang makuha ang ayuda para sa kanilang mga constituents. Isa na po dyan si Mitch Cahayo ng Caloocan City. At isa na rin dyan si Jordan Swan sa Cagayan de Oro City. At ang alam ko, isa rin dyan si Congressman Lumayag ng 1st District ng South Cotabato na pumirma din dahil ay gusto nila makuha ang ayuda para sa mga tao niya, sa mga distrito niya dyan sa South Cotabato. At alam ko si Congressman Peter Miguel pumirma din para makuha niyang ayuda para sa mga tao sa Coronadal, sa Banga at saka sa Tantangan. Yan po ang katotohanan. So ano niyo, pagpasensyahan nyo na ba sila o hindi? Pero ang alam ko, kalaban ni Mayor Miguel sa pagiging congressman sa Coronadal, Tantangan, saka Banga, ay, Coronadal, Tantangan, Banga, yan po, tatlong bayan, ay masahol pa sa hayok sa laman. Yan si, sobrang kurakot yan, si Mr. Hindi ko alam kung totoong lalaki o totoong si Dinan Hernandez. Talagang kinasuhan ko nga ng plunder yan. Ang problema na sa ombudsman hanggang ngayon hindi pa tumatakbo yung kaso. So anyway, kwento ko lamang yan para lamang maintindihan ninyo kung anong takbo. Pero sinisiguro ko pa sa inyo yung mga Tulpo na to ay zero na po sila sa Cebu. So tataka naman ako, zero na nga kayo sa Cebu. Umangat ka pa sa Sorby, Erwin Tulfo, pati si Ben Tulfo. Naniniwala pa ba kayo sa Sorby na yan? Pasensya na kayo, hindi po ako naniniwala dyan Pero hanggang dyan lang muna. At ako'y magpapaalam na muna at marami pa akong gagawin. So si Danilo Vasquez, tama lang, ayaw na sa mga Tulfo ang grandstanding, ang dami ang alam lang nila grandstanding. So Jopo Gasol, hindi po iboboto ng DDS ang lahat ng pumirma sa impeachment ni Sara kahit ano pa ang rason. Bibi, hindi ako bumuto sa mga Tulfo kahit noon pang vlog lang ni Tulfo noong hindi pa siya nagsenador. Inaway na niya si Duterte kasi marami daw siya followers. Pinagyayabang niya 21 million. Ngayon 29.1 million na followers niya po Pero kasi Atty. Libayan, tanungin mo, million na followers pero ilan lang ang nanonood pag mag-live. Ibig sabihin, troll ba yung mga followers niya? Anyari TV, sana nilagay din sa batas na pagpa-epal na politiko, wag magsira o gumawa ng publicity. Sana may ganun, pero di ko sinabi na si Tulfo, opinion ko lang. Okay, marami din sila, hindi lang si Tulfo po. Rogelio Rosalin, watching from USA. Jailer, hindi ko mabasa, Jailer Hack. Ayun, Jailer Rocky. Pansin ko, aside sa mahina sa batas, mahina din sa logic. Tama ka, mahina din sa logic mga yan. Nagbumukang ganun dahil posible for the views ang habol. Tama po kayo. Joy Pacorsa, watching you always. Salamat po, Joy. Margie Gonzales, ang mga mahirap lang ang kaya ni Raffy Tulfo na apihin. Bibi, pang vlog lang ang Tulfo. Anyari TV, listening from Barili, Cebu. Ay, mga kamag-anak ko sa Barili. O, kamusta lang daghang maayong buntag na sa mga taga Barili
sa mga kaliwat diha ni Casiano Causing. Margie Gonzales, Jupiter Pluto, Marhay Naaga po, Dr. Toto, Kaduma sa Jordan Reacts, okay, Willie Yo, Makabayan, Blacks yan, hindi komunista. Tama po kayo, Makabayan. Josepa Celestino Garfield, good evening, Engineer Toto. Angelito Maglalang, magandang gabi po, Tony Toto, Willie Yo, Manuel Toribio, Pres Perez, Mayap Aabak sa mga kabalen ko. Kalimutan na natin si Lito Lapid, kalimutan na si Jing Kapil sa Pura, kalimutan din natin mga Pinida. At gustong agawin ni Bong Pinida ang corona mula sa kay Mayor Kaluwag diyan sa San Fernando. Tulungan niyo si Mayor Kaluwag para hindi maagaw ni Gambling King. Ha? Mga anak-anak niya pinapatakbo niya pati asawa niya. Okay, hanggang diyan lang muna tayo at magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang umaga, Ben, Erwin, Rapi, Tulpo!